Hello mga kababayan, this is Bri and you are watching again, finally. Char! Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short for our today's short episode. Finally, first vlog sa buwan ng Hunyo. Yes! Oh my God, ito na. Finally, after so many days, nakapag-upload ulit tayo ng ating panibagong short vlog. As usual, ito naman ay pakeme-keme lang naman. May content tayo for today at magkakamustahan muna tayo o bago tayo magsimula sa isang buwan ng mga vlogs, magkamustahan muna tayo bilang panimula. Ayan, so mag-uusap tayo patungkol sa ano ba, kamusta na pang buhay natin ngayon? Yeah, kamusta ang season, kamusta ang mga nangyari sa atin? Ayan, kahit wala kayong pakialam, ikwento ko pa rin dahil wala naman kayong choice. So, ayan, short vlog lang po, kakamustahan lang tayo, and that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 11,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa ating mga videos. Kahit wala po akong upload, guys, maraming salamat po. Ang dami pa rin nagko-comment. Pasensya na kayo kung hindi ako makapag-reply dahil ito na nga, ikakwento ko na nga. Char! So, ayan, today is June 6, tama ba ako? Nalilimutan ko na talaga mga petsa, guys, as in, para ako sa PBB. June 6, and mag-aalas 10 na po ng umaga, ayan. So, panghapon na naman ako, hindi talaga ako nalilipat ang schedule, ayan, napakaganda ng panahon, at napakainit. Yes, so ako ay nagkakape, kakabangon ko lang, nagkakapi ako, ay pahinga talaga dahil mamaya ay bugbugan na naman tayo sa trabaho. So, mag-i-story time lang ako, guys, sa mga buhay na nangyari sa akin this past few weeks. Yan, nawala akong upload kung kamusta ba yung season dito, kamusta ang lagay ng trabaho, kamusta ako bilang isang expat dito sa Dubrovnik. Kung ano ba yung magiging opinion ko, ayan, ano ang nagiging komento ko sa mga nangyayari ngayon. At kasi may nag-message sa akin kanina sa Facebook page ko, The Localist. Actually, napaisip din naman din ako sa kanyang message from Kuya John Alan Sarmiento. Ang hirap din po pala ng trabaho dyan, kabayan. Kayo lang ang matatag talaga. Wala po bang plano lumipat ng ibang trabaho? So, habang nagkakape ako kanina, naisip ko, ay, tsa! Nagmamaganda na naman ako, nagdadrama na naman ako sa buhay, tsa! Ayan. So, dyan iikot yung ating content for today, ating short vlog. So, sa mga hindi nakakaalam, bakit wala ako medyo upload? Wala talaga akong upload. So, diadaan ko na lang sa mga shorts, sa mga short vlogs, diba? Actually, ang mga yan ay mga pre-recorded na talaga. Kasi sabi ko, di ko na talaga kaya pagsabayin muna talaga kasi sobrang daming talaga nangyari. So, last week, ayan, talagang challenge din talaga. Itinalang kaso din talaga ako ng 3 araw. Pero patuloy pa rin ako pumapasok nun. Duty pa rin ako nun. Kumbaga, ininadaan ko lang sa gamot. Tapos konting pahinga. Tapos, so sa mga araw na yon, nag-whole day din ako. So, talagang, ay, Diyos ko, nairaos talaga natin. But now, guys, I feel better. Siguro sipon at ubo na lang talaga. And minsan nakaka-affect din talaga sa mood ko. Minsan kasi, di ba, pag may sipon ka, sumasakit ang ulo mo, ganun-ganon. Pero may mga iniinom ako. And umiiwas na ako sa mga malalamig muna. So, warm water, juice, ayan. Yeah, I feel better now. And, yun, balik ulit tayo sa trabaho, ganun ulit. So, kanina nung nabasa ko yung message, napagtanto ko. Ayan. Nagkaroon ako ng realization. So, although, I'm so proud naman na, kasi ang context nag-upload ako ng short vlog na nagsimula ako sa trabaho ko sa supermarket. Wala na lahat yung mga naabutan ko nagkatrabaho doon. Lahat sila ay wala na, lahat sila ay nag-resign na.
mga lokal. Kasi ako lang yung first Filipino staff nila doon. So, lahat sila is wala na. Ako na lang yung naiwan. So, for more than 1 year, 1 year and 6 months, na nagwo-work ako sa kanila, ayun, lahat talaga ng mga nabuunan ko doon, lahat ng mga natatrabaho doon ay mga bago-bago na. Yeah, may mga 6 months, even yung amo, mas nauna pa ako doon sa amo ko, dumating bago siya pumunta. Although, matagal na siyang amo. Ayun, anyways, ayan, ganun. So, I will give you insight bakit nandito pa rin ako despite sa mga hectic na schedule, despite sa trabaho, ganyan-ganyan. Lagi ko namang sinasabi na wala namang madaling trabaho, lalo na sa abroad, diba? Walang petics talaga dito sa Dubrovnik, lalo na talaga pag summer season, guys. As in, kahit naman ng winter, busy pa rin ako dahil siguro no winter pa lang din, nakukulangan na kami sa tao. Lalo na ngayon nag-summer, sobrang kulang na kami sa tao. So, parang 3 tao, tapos isang amo, 4 na lang kami. So, yung amo ko, wala na rin choice kung di gawin na yung trabaho ko, di ba? Nagduduwo-duwo na lang kaming dalawa, tapos 2 babae. Kasi hindi mo naman pwedeng pagbuhat-buhatin, paglakad-lakadin yung mga yan. So, kami nung amo ko talaga, nagtatandem na lang kami. Kung ano man yung mga ginagawa sa umaga, gagawin ko sa hapon. Yung mga hindi ko gagawin sa hapon, gagawin sa umaga. Pasa-pasa kaming dalawa. Although, the reason why hindi pa ako naghahanap ng bagong trabaho, ayan, kasi, first of all guys, hindi naman abusado yung trabaho. Kumbaga, it requires to do more physically talaga, lalo na ngayong summer. So, hindi naman ako inaabuso. Nakita ko sa sitwasyon namin na gustong-gusto rin ng lahat magkaroon ng additional manpower. Yun lang talaga. Hindi ko alam kung bakit wala ba talaga silang makuha. Ayan, walang may lokal na gusto mag-apply. Sa third world naman, di ba, nagkaroon nga ng restrictions dito. So, wala talaga. Nahihirapan, matagal. And kung meron man na-deploy, sabi ko sa previous short vlog ko before, may mga namit ako mga bagong kabayan galing ng Bahrain sa same company ko. So, sa mga galing ng Bahrain, congratulations sa inyo guys. Ayan. Pero hindi naman sila lahat dito madedeploy sa Dubrovnik, diba? So, nakakapagod talaga. At ako naman, since, yun nga, di naman sa pag-aano, medyo matagal-tagal na rin naman sa trabaho, nakakausap naman ako ng amo ko minsan. Kaming dalawa yung nag-uusap. Ano ba, kamusta ka na ba? Ayun, nagkakamustahan kami. Ako naman is vocal naman. Sinasabi ko naman sa kanya yung ganito, magdagdag ka na ng ganitong tao na pwedeng pumalit sa akin. Kung, yung, alam mo yung lalaki, hahanapin ko yung lalaki pang malakasan kasi syempre kahit babae, ayoko naman, di ko naman pwede yung pagbuhatin ng mga paleta yung mga yan. Sorry. As in talaga, physical talaga yung trabaho. Although, yun nga, ako ay sobrang thankful talaga kay Lord na naiiraos ko talaga yung mga ginagawa ko everyday. I'm not sure kung mag-open kami hanggang 10 PM na. Yeah, kasi nakalagay doon sa online, yung operating hours na start namin is mag-10 PM ng Sunday. So, I'm not sure. Ganun dito guys, from pag winter, 9 PM, and then pag summer, may possibilities na mag-extend ng operation ng 1 hour. So, hanggang 10 PM na yung store. I'm not yet sure. Kasi last year, hanggang 9 PM lang naman kami. So, we will see kung ano yung magiging changes. So, personally ako naman, sa mga papunta dito, sa mga naghihintay na kanilang mga working permits and visas, na ganito yung magiging trabaho, napakaswerte ninyo kung kayo ay madedeploy sa isang supermarket na tama na yung tao, may lalabis pa pumunta kayo, di ba? Napakaswerte ninyo kapag hindi nyo kailangang magpakabisi, pakabayani. Ayan. So ako siguro dahil ewan ko ba, dahil tayo mga Pinoy kasi responsibleng workers tayo, di ba? Hindi tayo yung kahit ayaw na natin gawin, ang tayo yung sinagawa pa rin natin. Kasi nga, responsible Filipino workers tayo sa abroad. So, ano yung isa sa pinagkaka-proud ko talaga, napaka-responsable natin mga Pinoy pagdating sa trabaho. Tayo yung nag-i-initiate. So, since ganun nga tayo, syempre, pagod-pagod, and naiintindi at nakikita naman ng amo. So, pag mag-uusapan naman namin, kung meron ako additional rest days, yung mga nag-state duty ako, ayan, ganyan.
So, may additional pay din. At yun din yun, sabi ko nga, yun yung maganda talaga sa amo ko. Binibigyan niya ng tamang bayad yung mga tao. Depende kung paano ka magtrabaho. Yun yung isa. Kaya siguro tumagal din ako sa kanya. Although talagang minsan may pagka-strict talaga siya. Talaga kapag tinamaan na siya ng lokal. Pag talagang tinamaan na siya ng hindi talagang magandang araw or hindi talagang good vibes yung aura niya, ayan na, wag yun na siya kakausapin. Ganun siya. Pero nakatagal ako sa kanya. Ako na yung nakatagal. Diba? So, yun, hindi abusado yung trabaho. Talagang it requires physically na gawin yung trabaho at nakikita naman namin lahat ng sitwasyon. Walang may gusto na ganun lang kami na apat lang kaming tatrabaho. Lahat ay, kasi hindi lang naman yung branch namin na may problema. Napakadaming branch dito ng company na pinapasukan ko ang walang tao talaga. May ibang store dito na half day na lang nag-ooperate kasi wala nang duty ng hapon. Ganon ang sitwasyon dito, guys. So, hopefully, yan, lagi ko lang ng dasal ay magdagdag ng tao. Yeah. Kasi yun lang naman talagang pinaka-wish ko nang makakapagbakasyon man lang ba ako ng payapa na alam niyo yun, yung hindi ako dadaan muna ng butas ng karayong bago ako makapagbakasyon. Ganun. Hindi ko kailangan pahirapan paguri yung sarili ko ng bonggang-bongga para lang makapagbakasyon. Yun yung tanging dasal ko talaga. Nagbabakasyon ako na wala akong iisiping trabaho, wala akong iisiping iiwang tao. Ganun. Usually, ganun naman talaga. Pero yun nga, sa nakikita mo sa mga nangyayari, lalo na talaga kami ng amo ko, ay, Diyos ko talaga, guys. Paano na pag walang Pinoy? Char! Anyways, so yes, as much as I want na maghanap na ng panibagong trabaho, isa para sa mga factor dito, guys, is mahirap maghanap ng trabaho, lalo na ngayong summer. Lalo na ang kadalas ng trabaho dito sa Dubrovnik ay seasonal. So, Diyos ko, Hunyo na, guys, nangangalahati na naman yung season, July, August, September, 3 buwan na lang, maya-maya, mag-off season na naman tayo, diba? So, yun yung isa sa mga dahilan, bakit hindi ko pa medyo nahihirapan ako timbangin kung maghahanap ba ako ng trabaho. Pangatlong reason kasi, ayoko pang iwan ang Dubrovnik. Ang tagal-tagal ko na sa Dubrovnik, guys. Ever since na pumunta ako ng Croatia, nasa Dubrovnik lang ako. Yung mga tao dito, familiar na sa akin. Yung lugar, familiar na sa akin. Ultimo sa trabaho. Nagpunta na ako ng Old Town. I'm so grateful na kapag pumupunta pa rin ako ng Old Town, anda pa rin tayo ng mga trabahador doon. And then nalipat tayo sa isang lugar. Or diba, mas lumawak yung familiarity natin sa lugar at sa mga tao. So, mag-4 na taon tayo next year. Ay gusto ko sulitin yung 5 taon. At least maka 5 taon man lang ako. Na dati is 1 season lang ang bala ko talaga, guys. As in, 6 months lang, 1 season lang ako sa Croatia. Uwi na ako ng Pilipinas. Gusto ko lang may experience. Tapos na bonus talaga nag-Schengen si Croatia. Ay, Diyos ko, di ko akalain. Road to 4 years na dito sa Croatia. Diba? Although matagal-tagal pa naman, pero hindi ko talaga inakala na tatagal ako ng ganun. Kasi pumunta ako dito nang wala talaga akong ka-idea. Kaya ang swerte ninyo sa mga bago nating dito, guys, na ang dami nyo ng mga kakilala. Yung iba dito, nakukuha na yung pamilya, kapatid, kaibigan, di ba? Hopefully, magawa ko rin yun. Pero yun nga, the reason why din, bakit medyo ayoko na dalhin ng kamag-anak ko dito, dalhin yung kapatid ko dito, ganyan-ganyan. Kasi ayoko makita ganun yung pagod. Ayoko makita pagod ako. Ayoko makita nila na gano'n nung trabaho ko dito, pagod na pagod ako. Ayoko makita sa kanila na gano'n din magiging sitwasyon nila na sobrang pagod na pagod din. Baka hindi ko kayanin. Okay na ako na lang. Paraya. Ayun. So, kung meron mo magandang offer, why not, diba? Pero, ayun, as of now, tiis-tiis muna talaga. Lalo na sa mga bagong dating dito na inabutan naman kayo ng walang katao-tao. Ayan, good luck. Sana ay makaraos tayong lahat. Yeah. At the reason din, bakit pala, may nag-comment din kanina, bakit daw walang nag-resign yung mga kasama ko, mga lokal sa trabaho. Ang number 1 factor kasi dyan, guys, salary. Siyempre, sa sahod naman. Lalo na't hindi deserve
nung sahod yung tinatrabaho natin dahil bugbugan talaga yung trabaho. Nagkakasakit na yung mga tao, ganyan-ganyan. At ang napansin ko kasi dito, guys, kasi sa ating mga Pinoy, okay lang na magtrabaho tayo sa mga ganito kasi wala naman tayong pakialam. Kasi foreigner naman tayo dito, wala tayong pakialam kung ano ba yung degree na natapos natin. Dahil the moment na nag-abroad tayo, wala na yan. Lulunukin talaga natin lahat ang pride natin, makapagtrabaho abroad lang. Ganoon din yung mga lokal dito. Siyempre, ang gusto nila, kung meron silang mga natapos, diba, doon sila sa ibang field na talagang magpupush sa kanila na maiprolong yung mga, kung ano man yung gusto nila sa buhay, diba? Kung ano man yung mga natapos nila, ganun. Same lang yan. Ganun lang din yung sitwasyon. So, yun yung mga factors bakit walang mga medyo tumatagal ng mga lokal. Kung meron man, ayan, merong matanda na, kasama ko pa sa work, ayun, siguro nakaano na siya, 6 months na. Yeah. Tapos, meron pa ako isang kasamang from Nepal, nalipat siya from Corchula, punta siya dito. So, alam niyo na, pag third world, di ba, pang long term din yan. So, ayun, dalawa kaming third world, dalawang lokal. Ang kasama ko sa hapon is lokal, babae. Ang kasama nung Nepali is yung amo ko. So, body. Kami nung amo ko yung magka-body, yung dalawang babae sa kaha, magka-body. Although, yun nga, dagdag din talaga ng trabaho. Yan, minsan, tulong-tulong din tayo kung ano may ginagawa nila. Pero ang priority ko talaga ay yung operations. Yes. So, nakakapagod. Yeah, at yun, nailabas ko na yung sama na loob ko. Char! Kimi lang. Ayan. So, ayun. Finally, di ba, nakapagkwento tayo, kamustahan man lang tayo kung ano yung mga. Kasi ang dami rin I'm so thankful po pala sa mga nag-message na bakit ang wala pa akong upload. Yan na maraming salamat po. Na-appreciate ko po yan. And pasensya na po talaga kayo kung hindi ako nakakapag-reply. Talagang at siguro mag-aapat na linggo na ako panghapon. Yeah. Pagka uwi ko ng gabi, kakain, tapos pahinga, tulog, bangon ulit. Bumabangon na ako ng late, bumabangon na ako ng alas 9, alas 10 minsan, kasi talaga pinapahinga ko na yung katawan ko. Yeah. But I'm okay, I'm healthy. Pasensya na kayo kung medyo mukha ko, dahil kakagising ko lang po, ay nagkakape pa nga ako dito. So, yun. So, yun lang. Sana kayo ay nabigyan, nabasa ko itong katahimikan. Char! So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng ating short vlog for today. Ayan, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang utang na loob. Ayan, para may mga content tayo. And abangan nyo yung ating mga soon vlogs pa. Yeah, I'm so excited to shoot more vlogs for you. So, maraming salamat po. And again, please help me to reach 11,000 subscribers. And please don't skip ads. So, that's all for today, guys. And I will see you on my next vlog. Love you. Ciao. Anong magagawa?